So, bago po ang lahat ay Happy Lord's Day po sa bawat isa. Pakibati po ang inyong mga katabi ng Happy Lord's Day. Sige po, batiin niyo po, ngitian at ngitian. Sabi ko, naku po, parang hindi na tayo kakasya pag medyo marami po tayo ngayon at may mga bisita po tayo, may mga bago po tayo mukha nakikita. Sa umaga po kung ito, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Parang hindi pa nga po tayo kompleto, may absent pa. Ano po, ano? Pero siguro pagka mag-extend na lang po dito kahit pagka medyo marami po. Alam niyo po mga kapatid, yung praise God, mga pala pa. Sino po yan? Si Gab or si... si Gab po yan. Kasi kambal po nakakalito Alam niyo po mga kapatid, yung ating po pag-uusapan sa umaga pong ito ay medyo mabigat. Sabi ko, ang daming bago. Tapos, series tayo. And then, hindi ganun ka parang pang-beginner yung lesson po natin. Pero, please bear with me, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Ang topic po natin ngayon ay Holy Fire. Pagka tinignan niyo po, parang tunog tunog. Nakakatakot po, no? Pag sinabi, holy as fire, di ba? And sabi po dito, the cause of deception and the purity of God. Siguro po yung medyo young at heart, sabihin na natin. Sino po dito yung mahilig manood ng balita? Taas po ang kamay. Mahilig po manood. Sige po. Yan po, pwede po yung mga bata doon sa taas, mas malamig po. Baka naiirita po sila dahil medyo mainit po ngayon. Ayan. Alam niyo po, pagka nanood ka ng balita, lalo na nung 2025, the last quarter of 2025, mga September hanggang December, ano yung matunog o putok na balita? Ano po? Corruption? War. Particular saan po? Bago pa po yung mga oil crisis ngayon, nung last year po, ano po yung matunog? Yung mga flood control projects. Tama po? Yung mga ghost projects po. Sino po nakakalam dito kung ilang project po ang hindi po nagawa pero ni-report na may nagawa? Ang account po ng ay, ang sabi po ni Senator Ping Lacson sa kanyang manifestation last, I think, August or September. During that time po 400 projects po ang ghost. Hindi pa po kasama doon yung mga project na substandard at yung mga project po na kaunti lamang o 20% lamang po yung ginawa. Imagine niyo po, makikita natin na sa papel, tapos na. Pero, pag tinignan niyo po may barikada pa, may mga nakauslipan na mga bakal, di ba? Kaya po, ang daming tao nang gagalaiti. At ginawa pong Netflix ng Sambayan ng Pilipino ang Senate hearing. Sino po dito ginawa niyang Netflix ng Senate hearing? Talaga naman. Kung mapapansin niyo po, marami pong nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Maging ngayon po, alam niyo po ba na number 2 po tayo sa oil crisis, ang may pinakamataas na percentage ng pagtaas ng langis. Magkano na po ba ngayon sa mga nagmumotor, may sasakyan? Bumaba na po ba? 91 na po, 86, 91. Pero nung nakaraang linggo po magkano? 150, diba? 150 plus 157 yung huling linggo po. Grabe po, parang triple. Lalo na kawawa po yung mga po natin, mga pumapasada, di ba? Pero makita po natin mga kapatid that there are a lot of corruption that is happening in the Philippines. Pero hindi po natin pag-uusapan ay ang politics sa umaga pong ito. Pag-uusapan po natin na kung minsan yung nakikita natin sa isang tao ay hindi pala yun yung tunay na ugali niya. Oops, tignan niyo nga po yung katabi niyo. Tunay na ugali po ba yung pinapakita niya sa inyo? Panigurado, kilala niyo po yung katabi niyo. Ang tanong, tunay na ugali po ba yan?
Di ba? Sabi po nung iba, pagka nag-church, uy, huwag ka na muna masunog ka dyan. Di ba? Okay, baka kung ano mangyayari sa'yo. Kasi minsan po tayo, mga kapatid, kung ano yung pinapakita natin sa bahay, iba po yung pinapakita natin sa trabaho, iba po yung pinapakita natin sa mga kaibigan po natin, at iba po yung pinapakita po natin sa church. Sabi po dito, sa chapter 5 ng Book of Acts, the word that changes everything. But, sa Tagalog po, ano yung but? Ngunit, subalit, datapwat, bagaman, ang daming ano po, no? Yung Acts 4 po, sa mga nakasubaybay sa ating series, sila po ay nagsama-sama, united sila bilang isang church. United sila. At sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Kahit may pagsubok, may problema, hindi po nila nakakalimutang maglingkod. Ang problema po, sa chapter 5, meron pong word na but, ibig sabihin, pero, wait lang, may magandang nangyari, but Acts chapter 5 begins with a single word, but. The greatest threat wasn't persecution from outside. It was hypocrisy o pagpapanggap sa loob. At ito po ang isa sa pinakamabigat na kasalanan ng iglesia, the body of Christ. Alam niyo po kung ano yung isa sa mga pinakamabigat? Hindi kung paano tayo makitungo sa ibang tao, hindi kung paano tayo mamuhay sa labas, kundi paano tayo makitungo sa loob ng church. Bakit? Sa tingin niyo po, tanungin niyo po ako bakit? Mapagpanggap. Ang dami po nag-react. Huwag na po nating sabihin plastic. Marami po sa atin nagpapanggap. Una pong pagpapanggap, nagpapanggap na okay ka. Ha, tama? Pagka tinanong ka, sis, kamusta ka na? Okay lang naman ako. Okay lang. Tapos pagtalikod, umiiyak na po eh. Marami po sa atin nagpapanggap. Pagka nakaharap, uy, sister, brother, good morning. Nakatalikod, umiirap pa yung mata eh. No? Marami po sa atin nagpapanggap. Mga kapatid, aminin po natin one way or another, minsan sa buhay po natin nagpanggap na tayo. Minsan malungkot ka pero nagpanggap kang masaya. Tama? Minsan nagpanggap ka na gusto ka rin niya. Pero dito po mga kapatid, makikita natin maraming pagpapanggap sa loob ng church. Pero hindi po yung dahilan para sabihin mo sa sarili mo na ayaw ko na sa church, hindi na ako maglilingkod, hindi na ako magsisimba. Amen? Because church is a hospital of broken people. Tama, mga kapatid? And we should understand one another. Sabi nga po dito, next slide, the greatest danger, kagaya po ng sabi ko, the greatest danger to the church is not persecution from outside, but hypocrisy from within. Pag sinabi natin hypocrisy sa Tagalog, hipokrito, pag sinabi mo hipokrito, ang sakit na salita po eh, tama? Big sabihin, mapagpanggap. Iba yung pinapakita mo sa tunay mong ginagawa. Kumbaga, pagka sa hayop po, ano pong tawag? Ahas. Mapagbalat kayo, di ba? Alam po natin eh. Baka nasabi na po natin yun eh. Mga kapatid, hindi lang po sa gobyerno nangyayari ang korupsyon o mga pagpapanggap o mga pagkukunwari, kundi maging sa loob ng church. Baka nga maging sa loob ng bahay po natin, tama? Alam niyo po, mahirap pagka, kunyari po, medyo maliit yung bahay ninyo. Tapos marami kayo. Sounds familiar, ha? Tapos magkakaaway kayo. Kunyari, isa lang yung dadaanan nyo, di ba? Magkaaway kayo, kunyari, magkapatid, magkaaway. Isa lang dadaanan nyo, magkatalikod kayo. O kaya kapag medyo marami kayo magkakapatid, syempre pagtulog po, di ba? Magkakatabi. Hindi magkataliguran kayo. Marami po tayong nangyayari mga pagpapanggap.
Hindi lang po sa loob ng church. Hayaan niyo po yung bata. Mag-worship po yan. Pero may mga tinatago po tayong kasinungalingan. Amen? Sino po ditong hindi pa natutong magsinungaling o nagsabi ng kasinungalingan? Ako lang po. Joke lang po. Because God is holy, He confronts hidden sin and calls His church to sincere, undivided devotion. Nakita niyo po yung nakalagay dito, undivided devotion. Walang kahati. Sabihin niyo po sa katabi niyo, walang kahati. Sino po dito mga mag-asawa? Mga mag-asawa, taas po ang kamay, parang nahiya po kayong sabihin na may asawa po kayo. Sa mga asawang babae, ayaw po natin ng may kahati po, di ba? Ayaw po natin may kahati. Sino po yung mga asawang babae dyan? Ano may kahati? Alam niyo po sa teleserye ngayon, ABS, GMA, may ABS pa naman po, di ba? Hindi na po kasi ako updated. Ano pong madalas na teleserye? Kabit, di ba? Kabit. Mga pagtataksil. Tama? Di ba? Puro ganun, puro merong asawa sa labas, merong anak sa labas. Tama po? May divided devotion. Kung tayo po nga ayaw natin na may kahati, tama po ba? Sa mga umiibig po dito, ayaw mo na may kahati. Gusto mo ang iyo ay iyo lang. Ang ating Panginoon, ayaw niya rin ng may kahati. Sabi ng Bible, our God is a jealous God. At ang ibig sabihin lang po nito mga kapatid, that we should have undivided devotion sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, tuso o mapaglaro po ang ating mga puso. Amen? Number 1 point po yan. Tuso o mapaglaro ang ating mga puso. Sabi po ng verse 3, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay, kanino daw po? Kay Satanas. Diretso po yung pagkakasabi. Hindi niya po sinabing sa demonyo. Sa mismong ulo na kagad, kay Satanas. Bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Basahin po natin. Sige po, buklatin nyo kung may Bible po kayong dala. Ayan. Acts chapter 5 verse 1. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. In chapter 4 po mga kapatid, yung church po during that time, para sa mga hindi nakakaalam, pasimula pa lang, parang ganito, maliit lang po yung church. At syempre, hindi naman sapat yung pangangailangan ng iba. Kaya napagkasunduan ng mga magkaka-church during that time na eto si brother ganito nahihirapan. What if pagsamasamahin natin yung ating mga salapi, pagsamasamahin natin yung ating mga property at equally i-divide natin. Isa po sa mga nagbigay na kanyang ari-arian, binigay niya po yung bukid niya. Ang pangalan niya po ay Barnabas. Okay po, hindi po si Barabas ha. Baka malito po tayo. Barnabas. Okay po, at ang meaning po ng Barnabas ay son of encouragement. Binigyan niya po yung kanyang bukirin. Hindi ko po alam kung gaano kalaki, pero hektarya po yun. Malamang. Binigyan niya po. At yung pinagkakitaan nung bukirin ay hinati po para sa buong iglesia. Ngayon, may dalawang mag-asawa. Ang pangalan po nila ay Ananias at Sapira naman po ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilihan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? Ayun po yung sabi niya. Kasi hindi po binigay lahat ni Ananias yung kanyang property. Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? Hindi ba iyo rin ang pinagbilhan?
Bakit mo naisip pang gawin iyon? Hindi ka sa tao, kundi sa Diyos ka nagsinungaling. Madali pong magsinungaling sa tao. Tama po? Baka sa araw-araw po minsan napagsinungaling tayo. Kunyari sa trabaho, tapos na ba yung work? Opo, sir, opo, boss. Pero pabanjing-banjing lang, chillax-chillax. Kahit nga po sa simpleng pagkatanong lang ng okay ka ba eh. Nagsusinungaling na po tayo kagad pag sinabi natin okay lang tayo pero may problema po talaga. Tama? Pagsisinungaling na rin po yun. Una sa lahat sa ating mga sarili. Sabi po dito, sin begins with an unsurrendered heart. Ang kasalanan daw po ay nagsisimula sa isang pusong hindi pa sinuko sa Panginoon. Hindi pa po sinusuko. Baka ang akala po natin yung pagtaas ng kamay, yung pagsabi ng Lord, I surrender, sapat na po yun. Nakikita po yung tunay po nating pagsuko sa ating pong mga gawa. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, isinuko mo na ba? Isinuko mo na ba? The story of Ananias and Sapphira starts with a seemingly commendable act. Gusto po nila magbigay sa Panginoon. Remember, si Barnabas nagbigay po ng property niya. Wholeheartedly. Pero si Ananias and Sapphira, nagbigay din po sila sa Panginoon. Pero, partial. Hindi nga po kalahati lang eh. Kaunti lang. Nagsubi po sila. Nagtira po sila para sa kanilang sarili. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi yung binigay ni Ananias at Sapphira yung problema. Ang problema po nila yung puso po nila. Why? Sabi nila gagayahin nila si Barnabas na magbibigay ng buo sa Panginoon. Pero ano lang po yung binigay nila? Partial. Kaunti lang yung binigay nila. Para lang masabi na katulad ni Barnabas, ay may ibinigay sila. Para makita na sila nagbigay katulad ni Barnabas. Pero, yung ipinangako nila sa Panginoon ay bibigay nila, hindi po nila binigay. And that's the real problem. Mga kapatid, uulitin ko po sa inyo. May times sa sinabi mo sa Panginoon, Lord, magbabago na ako. Tama? Pero partial lang eh. Partial lang mga kapatid. Nagigets niyo po ba yung gusto kong sabihin? We surrender to the Lord, yes, pero partial lang. Kakarampot lang. At ayaw ni Lord ng kakarampot lang. He wants us to surrender fully to Him. What is hidden in the heart will eventually be expressed in life. Sabi nga po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso mo, yan yung masasabi mo. Alam niyo po, minsan sinasabi nila, kunyari, kapag ang isang tao, kunyari, isang tao na sobrang gentle, mahinhin, maayos, kalmado, tapos bigla po siyang nagalit, ano po sasabihin ng mga tao? Boy, lumabas din yung tunay na kulay. So pag mabait po, hindi po tunay na kulay niya yun. Hindi pa po yun. Okay? Ang tunay na kulay niya, pagka nagalit lang po siya. What is hidden in our hearts will eventually express in life. Don't pretend. Alam niyo po, maraming Kristiyano, great pretender. Alam niyo po yung kantang medyo tandang-kanta na po yun. Pero sometimes we are great pretenders, mga kapatid. And B, deception toward people is rebellion against God. Hindi lamang po pagsisinungaling sa Diyos, kundi pagsisinungaling sa tao. May sinabi ka na gagawin mo pero di mo ginawa. Marami po tayong ganyan. May kinumit kang gawin pero hindi mo ginawa. Peter's rebuke establishes a massive theological fact. To lie to the Holy Spirit is to lie
to God. Affirming the Spirit's full divinity. Pagdating po sa Diyos, wag na wag po tayong magsisinungaling. Ano pong nangyari kay Ananias at Sapphira sa kwento? Ano pong nangyari sa kanila? Namatay. Hindi ko naman po sinasabi na pag nagsinungaling tayo, bigla po tayong kidlatan. Hindi naman po ganun yung sinasabi ko. Because here, they are establishing the church. The foundation of the church. Kaya dapat everything is intact, mga kapatid. But now, hindi nga po tayo makikiglatan sa ating mga simpleng kasinungalingan o pagpapanggap. Pero ang niloloko po natin ay ang ating mga sarili. We are like social media users. Marami po sa atin, di ba, merong Facebook. Sino po yung Facebook dyan? Marami po, di ba? Instagram. Meron po ba may Instagram? Sige, tignan po natin. May Instagram. Baka pa. May X. Hindi po X na X, ha? Yung Twitter po na X. Sino ba may ganun? TikTok. May TikTok po. Ayan, TikTok. Proud and loud, di ba? Madalas po, hindi ko naman po sinasabing lagi. Okay, ha? Hindi ko rin naman po sinasabing masama po yung mga platform na ito. Wala po akong ganong gustong sabihin. Dahil maski ako, may mga account po ako dyan. Pero sometimes, what we project, kung ano yung pinapakita po natin, doon sa ating mga platform, social media, ay hindi tunay. Hindi sa tunay na buhay po natin. It's just a projection of ourselves. Tama po? Minsan, may mga nakita po ako pagka, kunyari may mga gathering, hindi ko naman po sinasabi, wag na po kayo mag-My Day. Hindi po ako against dyan dahil mag-My Day din naman po. But sometimes, kahit na kunyari po, wala na talaga siyang pambili ng damit niya, di ba? Wala na siyang pambili ng kung ano, pero kailangan ano pa tawag dito? Kailangan umaura Kailangan ang gagawin, she's Mars. Alam niyo po, mag-Mars no? Mars pautang, di ba? Minsan, ang pinoproject po natin sa ating pong mga social media ay hindi tayo. The better version of ourselves. Tama? Hindi totoo. May filter. May filter. Sabi po dito, who filter and crop our lives to present a curated identity, but before God, there are no filters. Before God, there are no filters. Kung ano po tayo sa bahay, kung ano po tayo sa loob ng church, sa eskwelahan, sa trabaho, pag iba-iba po yan, kita lahat ni Lord. Grabe tong tao nito, may multiple personality yan. Pag sa bahay, nagbabato ng pinggan Pag sa trabaho, di makabasag pinggan, di ba? Pero mga kapatid, deception toward people is rebellion against God. The mere fact na ikaw ay nagsisinungaling sa kapwa mo, ay nagsisinungaling ka rin sa Diyos. Tingnan niyo po yung nature ng deception po nila. The property and proceeds were theirs to keep. Sa kanila naman po talaga yung property. Sa kanila din po yung pagkakakitaan nun. Pero may pinangako po sila. Tama? Ang pangako po nila, ibibigay po nila. Pero ang binigay po nila, partial lang, kalahati lang. Hindi po doon sa laki o sa liit ng binigay nila, kundi sa intention nila. Ang intention po nila, lokohin yung mga tao para masabi na isa sila sa mga pinakamalaki magbigay sa loob ng church. Agets nyo? In short, gusto nilang makita ng mga tao na faithful giver sila, but in reality, hindi naman talaga. Kahit hindi po sa aspetong pagbibigay sa loob ng church. And masakit pong sabihin at nakakalungkot pong sabihin that sometimes there's a lot of Christian na nagpapanggap, sorry for the term, na nagbibida para lang po mabida yung sarili nila sa loob ng church. And that's the sad reality. Para sumikat, para yumaman. Pero hindi po ganun ang iglesia, mga kapatid. Ang iglesia po ay para magtulungan po tayo. Amen? Magpalakasan.
The sin was pretending to give all while holding back. They are pretending. Nagpe-pretend po sila na magbigay kapag siguro nagbibigay po, di ba? Siguro example lang po, di ba? Pag may envelope, talagang pagka dumating mga asos, pag ganun yung bigay. Yung makikita ng mga tao po pag nagbigay. Talagang bidang-bida. Kaya po, gustong-gusto ipakita na nagbibigay siya. But, doon pa lamang po makikita na natin yung puso ng tao. They desired reputation without true surrender. Marami po gusto lang makita sa harapan. Gusto lang makita na, uy, si brother ganito, sipag niyan. Gusto lang makarinig ng compliment, kaya naglilingkod. And man's nature is a perpetual factory of idols. Ano pong ibig sabihin nito? One way or another, may idol ka sa buhay mo. Ano po yung idol? Yung pinaka umuubos ng oras mo. Yun, yung idol mo. So as a church, mga kapatid, we should live out in genuine devotion. Huwag po tayong magpanggap. Alam niyo po yung performance Christianity, where appearance matters more than reality. Sige po, nasa application po yan. Huwag lang po tayong basta magpakita ng kung ano man. Be transparent. Sabihin niyo nga po, be transparent. Sa Tagalog, magpakatotoo po tayo, mga kapatid. And as an individual, examine your heart. Alam ko po, meron po dito kababalik lang. Yung iba, tinatry pa lang, umattend. Yung iba, matagal na. Yung iba, naglilingkod na. Yung iba, talagang malalim na. Pero yung iba, bumabalik pa lang. Ano man po yung estado po natin ngayon. Magkakaiba po tayo ng level po ngayon. Pero examine our heart. Ready ka na ba ulit na i-pour out ang puso mo sa Panginoon? Amen? Ready ka na ba ulit? Sabi ng Lord, total, hindi partial. Surrender. Genuine and visible to others. Pangalawa po, ano po yung disiplina ng Lord? Point number 2. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Napaka-harsh po. Namatay si Ananias, bumulagta, binalot, inilibing. Pagdating ko ng mga lalaki, si Sapphira naman, nagsinungaling pa rin sa harapan po ni Pedro. At ano po sabi ni Pedro dyan? Dadating pa lang ng mga naglibing, ikaw naman ngayon din yung ililibing. Harsh po, di ba? Pero totoo po yung nangyari. Namatay po siya right there and then. Pumulagta, binalot, at inilibing din po ng same na naglibing sa kanyang asawa. Bakit po, mga kapatid? Why? Judgment reveals the seriousness of sin. God is communicating that sin in His church is not a minor personality flaw, but a direct affront to His holiness. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung ini-establish ng Lord yung church during that time, hindi po pwedeng magsimula sa mali ang church. Amen. Anumang relationship na nagsimula sa mali ay matatapos sa mali. Tandaan niyo po yan. Anumang relasyon na nagsimula sa kasinungalingan ay mananatili sa kasinungalingan. And here, God is establishing His kingdom. Subukan niyo po na pumunta sa isang building na palyado yung pagkaagawa ng pundasyon. Ano po mangyayari pag lumindol? Babagsak po, tama? Guguho. And God is preserving the church, mga kapatid. Kaya gano'n na lamang yung judgment niya. We cannot question the judgment of the Lord. Pero pwede po nating sabihin at ipakita that God is just at gusto niyang establish firmly yung kanyang church. And letter B, God purifies the church to protect its witness. Hindi hinahayaan ng Diyos na sirain ang kasalanan ng kanyang iglesia. The number one na sumisira ng buhay, ng relasyon, at ng pamilya
Kasalanan po. Amen? Kasalanan. Nagsimula sa maliit na kasalanan. Lumaki ng lumaki. Lumaki ng lumaki. Ano po yung sabi dito? The sudden death of Ananias and Sapphira were not arbitrary acts of divine anger. Hindi lang dahil nagalit ang Panginoon. Hindi po dahil lang doon. But a revelation of sins through gravity before a holy God. Alam niyo po, kaya gano'n na lamang yung nangyari kay Jesus sa Garden of Gethsemane. Ano po nangyari sa kanya? Nag-pray siya, tama? Habang nagpipray po siya, pinagpawisan po siya. Ano po lumabas sa pawis niya? Dugo. Because of the extreme agony and anxiety and stress na naranasan niya, na Lord, na God the Father, lahat ng kasalanan ng mundo akuin niya. Doon sa krus ng Kalbaryo at siya yung aako. Ganun katindi po yung kasalanan. He both saved us and felt the wrath of God. Yung kasukdulan po ng puot, galit ng Panginoon. Alam niyo po, merong story sa Old Testament, si Achan, sa mga nakakilala. Papasok po sila ng Israel. 40 years po silang nasa disyerto. 40 years. 40 days and 40 nights lang daw po yun pag nilakad mo. Pero 40 years po silang nandun. Dahil po, alam niyo po kung bakit? Masyado po silang pasaway. Yung blessing ng Lord, andun na. Lalakaran na lang po nila. Ang problema po, along the way, pasaway po sila. Kaya ano po nangyari? Tumagal ng tumagal bago po nila nakita at naapakan yung promised land. Oops! Baka ganun din po sa atin, mga kapatid. Andiyan na yung blessing ng Lord, but pasaway po tayo. Huwag niyo po tignan yung katabi nyo. Hindi po yan pasaway. Kaya tumagal ng tumagal. Pero hindi po yun yung kwento ko, mga kapatid. Ang kwento ko, pagpasok po nila sa Israel, una po nilang nilusob yung city of Jericho. The whole city of Jericho. Yung city po ng Jericho, may wall po siya. Mga nakapunta na sa Intramuros. Di ba may wall po doon? Mas mataas pa po doon at mas makapal yung wall. Pero, na-conquer po ng Israelite. After po nun, ang sabi ng Lord, kuhain niyo lahat. Kuhain niyo lahat. Huwag kayo magtitira, huwag kayo magtatago ng sa inyo at sunugin. Ano pong ginawa ni Achan? Kumuha po siya ng mga ginto, mga pilak. Nagsubi po siya, in short. Nagtabi po siya para sa kanya. Nilagay niya sa ilalim ng kanyang torda. At alam niyo po, nalaman po yan. Inireveal ng Panginoon. At alam niyo pong ginawa sa kanya, ang judgment sa kanya ng mga tao, dahil indirect violation siya sa Diyos, siya at ang kanyang buong pamilya ay pinagbabato hanggang sa mga bato. Dahil po sa ginawa niya. Ang sabi ng Lord, huwag mong gawin pero ginawa mo pa rin. And there are consequences to our actions. And there are also blessing kapag sinunod natin. So dalawa lang po yan eh. Blessing or consequences. Tingnan niyo po. God purifies the church to protect its witness. Yung seemingly parang small crack, mga kapatid. O kaya sa sa damit, di ba, pagka medyo may konting butas. Hindi po natin nalalaman, di ba, gabi na lumalaki na, nag-i-stretch na, lumalaki yung butas. O kaya sa dam, yung small crack, kahit gaano pa po yung kaliit, pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng buong dam. Yung structural integrity na tinatawag, pwedeng masira. Tiny crack, tiny sin, mga kapatid, small sin, maliit na kasalanan kapag ka pinabayaan, pwedeng makasira ng buhay po natin. So ano pong ibig sabihin nito? Uphold integrity in leadership, finances, and relationships. Kapag hindi mo pa ganun kakilala ang kasama mo sa loob ng church, huwag ka masyadong judgmental. Amen? Kahit hindi sa loob ng church, kahit sa labas, huwag ka masyadong judgmental. Nag-away lang yung kapitbahay mo, sabi, may babae yun. May nangyari doon. Nauna ka pa no? Una ka pa sa first masyado po tayo na, kahit sa ano po mga bagay, marami po tayo nasasabi, marami po tayong gustong sabihin.
as an individual, recognize that sin is rebellion against God. Hindi po pag nagkasala ka, wag mo natin siya tignan, ay, nagkamali lang. Hindi po. You rebel against God. And that is sin. You rebel against God. And lastly, number 3, point number 3 na po tayo. Please God po at napagtatagumpayan nyo. The devotion of the church. Ano po nangyari after mamatay si Ananias at Sapphira? Ano po tingin niyo nangyari sa church? Kagaya po ng binasa kanina. Sila po ay nakadama ng matinding takot at nagtakbuhan sila. Ay, hindi po ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita dito. When the fear of the Lord fills His people, the church becomes unstoppable. Ibang klaseng pagkatakot po dito. Sino po dito pagka sa gabi? Siyempre pag gabi, pagka meron po dito yung bumabangon ka pagka kalagitnaan ng gabi, di ba? Kasi iikay. Tama? Meron po ba takot sa dilim? Yung talagang pagka, kanyari po, example dito. Kanyari, CR po kayo dyan, di ba? Kaya nandiyan po yung bukasan ng ilaw. Pagka baba, bubuksan mo. CR ka. Pagka papatayin mo, patakbo ka pa, pataas, no? Kasi parang may umabol sa'yo pag may madilim. Hindi po ganun pagkatakot, katatakbuhan mo, hindi. Hindi negative na pagkatakot po yung naramdaman nila. Baka may mga ganun po, di ba? Yung kunyari, pagka once na pinatay yung ilaw, talagang tatakbo na kasi parang may parang may attack sa kanya Bawas-bawasan niyo po kakanood ng mga horror movies na. Kaya po medyo medyo intense po di ba? Nakadama po sila na matinding takot, and when we say matinding takot, hindi po yan yung natakot na negative, kundi natakot po sila in reverence. Fear of the Lord, may paggalang. Ibig sabihin, ayaw nila mag-asala not because they want to offend God, but because God is holy. God doesn't want us to live in sin. The fear of the Lord restores proper worship. Ito po tandaan nyo, kahit anong pilit, sino po dito yung, yung naalala niya pa nung unang church niya? May tao po di ba, makulit? Nagsabi sa'yo, uy, ating ka naman. Mating ka na. Anong beses na magsabi sa'yo? Ayaw mong matin, Di ba? May ganun ikaw naman si ayoko na mating dyan, mga pakitang tao ng mga tao dyan. Dahil mo pang sinasabi, naalala mo ba yung muna, yung ba yung church na ang iingay? Lakas ng mga boses pag kumakanta, nagtataas pa ng kamay. Ang dami pang sinasabi, tama. Marami ka rin nasabi nung hindi ka pa Kristiyano. Tama? Pero mga kapatid, sabi po dito, when we see God as a consuming fire, our worship becomes true worship. Pero kahit anong pilit po ng mga tao sa paligid mo, na sinasabi nila, uy, tanggapin mo ng Panginoon, mag-church ka naman, kahit anong pilit ng ibang tao, pag in the first place sa'yo, wala yung personal commitment mo na, sige na nga, magsimba na nga ako. Minsan, ganito pa nangyayari, dahil nakulitan ka lang, ang kulit kasi nitong kaibigan mo, try mo na nga. Diba? Nung trinay mo, kaya pala. Diba? Ganun pala. Hindi naman pala parang silang mga alien. Hindi naman pala. Maganda pala dun. When we see God, not as a cosmic life coach, kala po natin ang Panginoon parang life coach lang Na yung Bible parang mga mga series ng mga motivational statements. Hindi po. Truth, the Word of God transform people. And the fear of the Lord strengthens church growth. The church grew stronger. Nung may namatay po, unfortunately, dalawa yung namatay. Pero mas sumibay po ang iglesia. Why? Because naintindihan nila na partial commitment sa Panginoon is not commitment at all. Yung partial na sinasabi mo kay Lord, Lord, nangako ako ngayon, Panginoon, magsisimba na ako. Ayan. Tapos pagdating ng Sunday, medyo pagod ako
Next week na lang, Lord. Dumating next week, medyo masakit yung paa ko, Lord. Next week na lang ulit. Tumawag na sa'yo yung nangungulit sa'yo. Kanina, di ba? May nangungulit. Tumawag na sa'yo. Bro, masakit yung ulo ko ngayon eh. Next time na lang ulit. Partial commitment sa Panginoon is not commitment at all. Pag surrender talaga. Yung kanta kanina po, di ba? Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Medyo ano po yun, medyo talagang yung nagsulat po ng kantang yon, brave and bold na sabihin, O Diyos, di kita bibiguin. Ang hirap po nun, mga kapatid. Sabihin mo, Lord, di kita bibiguin. Kung nakikinig lang si Lord, ayoko nga sabihin, pero baka kilala niyo po yung isa mga social media influencer, baka nakaganon po eh. Weh. Kung ako po yun, di ba? Lord, di kita bibiguin. Weh, di nga. Sige nga. Mabigat po yung kantang yon, mga kapatid. Ikaw lamang ang tiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo. Doon pa lang po sa word na yun eh. Huwag na po muna yung maglilingkod. Magtatapat sa'yo. Ilang beses ka na nag-fail sa buhay? Ilang beses na po? Ilang beses ka nang nadapa? Ilang beses ka nang umiyak? Ilang beses mo nang sinabi sa Panginoon na, Lord, magbabago na ako pero hindi matuloy-tuloy. Pero sabi po ng kanta, magtatapat ako. Pero hindi po doon natapos. Ano pong sunod? Maglilingkod sa iyo. Why? Because God is good. Amen? Ayun ang number one reason. The fear of the Lord strengthened the church growth. Yung ano po, yung apoy, mga kapatid. Yung apoy, neutral po yan eh. Nung nakaraan, hindi ko po, Thursday po yata yun. Nandito po kami sa baba. Alam niyo po, medyo ano ako pag may alam niyo, sa mga nasunugan na po dito, pagka may naamoy ka pa lang, ano yun? Ano yun? Lalo na po yung asawa ko po, pagka ano, binamoy mo ba yun? Sabi ko, hindi ko pa naamoy eh. Oo nga no. Gagawin po namin kagad. Akit po sa rooftop. At tama nga ang inala po namin, banda po yata doon, may... Zero, ano mo ba yun? May lakson, okay. May sunog po. Talas ng pangamoy ng asawa ko eh. Kailangan ng ilog. Gift po yun, ma. Gift yun. Yung apoy po, mga kapatid, pwede po siyang makasunog ng bahay. Tama? Pero ginagamit din po natin siya pangluto. Pampainit ng katawan kapag sa mga malalamig na lugar. Tama? Yung heat from the fire, it benefits us, mga kapatid. Pero yung same fire, mga kapatid, kapag ka nadilaan ng apoy, kahit yung kortina lang, pwedeng makatupok ng bahay. Tama? And that is also the case ng fire of the Holy Spirit. Yung fire ng Holy Spirit, pwedeng magkaroon sa iyo o pwedeng mangyari sa iyo, matransform ka. Pero pwede rin that the fire of the Holy Spirit magkaroon ng judgment sa buhay mo because of the sin. Nagets po natin? And that is the fire. So as a church, hindi po dapat casual lang ang worship natin. Hindi porket umiyak ka sa Panginoon, doon na natatapos yun. Dapat may gagawin po tayo. Useless po, sayang po yung luha po natin. Sayang po yung pagtaas ng kamay natin dito, lalo na mamaya sa minister time. Sayang po yung pag-pour out ng puso natin sa Panginoon. Kung pagbalik po natin sa sarili-sarili po nating bahay, lumipad na lahat ng sinabi ni Pastor. Ang naalala mo na lang, yung naamoy po namin, nasunog. Yun na lang po yung ang naalala po natin yung joke ni Pastor. Useless po lahat ng ito kung hindi po natin may apply sa ating mga buhay. And for you, do you still tremble at God's Word? Ano ang pagtingin mo sa Bible? Parang manual lang? Parang compilation lang ng mga motivational quotes? O salita na nagbabago ng buhay?
Sana po salita lang nagbabago ng buhay. Amen? Sino po dito magsasabi sa akin na dahil sa Diyos, dahil sa Bible, nagbago ang buhay ko? Parang tatlo lang po. Amen, di ba? Dahil sa Panginoon, nagbago po yung buhay po natin at patuloy na nagbabago. Kaya naman mga kapatid, sa last slide na po, a call to holy living. Don't fake your devotion, mga kapatid. God desires what is genuine. Kung mahina ka, i-admit mo na mahina ka. Kung medyo nagkukulang ka sa Panginoon, i-admit mo na nagkukulang ka. Kung kakabalik mo lang sa Panginoon, i-admit mo. Huwag ka magsinungaling sa harapan ng Panginoon. Huwag mong itago ang iyong kasalanan. Don't hide your sin before God. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sino dito yung buong linggo may nagawang kasalanan? Lahat po tayo, amen? Pero kailangan po natin humingi ng paglilinis, tuloy-tuloy. And don't take God lightly. Don't take God lightly. Ano pong ibig kong sabihin sa ganito? Marami po tayong lagi sinasabi sa Panginoon, Lord, gagawin ko to. Lord, maglilingkod ako. Lord, magtutuloy-tuloy na ako sa church. He is the living, present God who sees all and calls us to sincere and divided hearts. At ang challenge ko po mga kapatid, maging ikaw man ay nagbabalik sa church, maging ikaw man ay sinusubukan mo pala yung church, ano pa tong born again Christian na to? Ano pa tong nangyayari dito? O ikaw man ay nagsisimulang maglingkod sa Panginoon, o kahit matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, the Lord wants our undivided attention.